Almighty Father, in this midst of crisis the country is facing right now, we come before you in need of your helping hand. I pray for our world leaders. Give them the right wisdom. To the frontliners, doctors, nurses, researchers, all medical professionals, bankers, local and national government, social workers, journalists, and broadcasters in public service broadcasting, police, Ministry of Defense, civilians, armed forces workers, fire and rescue staff, border security, and other national security roles. And lastly, anyone involved in food production, processing, distribution, sale and delivery, who's been sacrificing a lot, not thinking anymore of the risk they're into. Grant them the needed strength, safety, and good health to continue serving and protecting their countrymen and the Philippines. Calm for every anxious soul and hope for every restless heart. May we face this adversity as one, without bias, without blame. We believe in your mighty power, O God, and nothing in you is impossible. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning. It's a special Lenten podcast po tayo ngayon. I'd like to greet our AFI members. Magandang umaga po to our fellow entrepreneurs. This is a special AFI Empowerment Forum focused on spiritual. Okay, ano po tayo? Ang topic po natin today, Jesus, the CEO of our life. Okay, we really need to put Jesus in our life, in our business also. Kailangan po kasama natin siya, especially now. Okay, so we have a very exciting guest today. Dalawa po sila. Napakagaling po nila. Siguro unahin ko na po ang isa naming guest, which is isa sa mga kasama ko po sa Angelpreneur sa Go Negosyo. Bestseller author po siya. Award-winning entrepreneur. Marami pong gustong kumuha sa kanya as speakers. He has 4 books. Isa dito, naging national best-selling book. Okay? Ito yung title, ang pera na hindi bitin. Ang title nung naging bestseller niya. Okay? Isa siya sa mga kaibigan na napakabait. Okay? Always ready to help. Okay? Tapos, of course, graduate po siya sa isang magandang eskwelahan. Katulad, kasing ganda rin po na eskwelahan namin sa Ateneo de Manila. Okay? So, para mabilis, pasok na natin tong si Mr. RD Robredo. Good morning, RD. Roberto. Good morning. Good morning. How are you, sir? George, okay lang. Nandito sa self-quarantine, kaya pasensya na sa background, nasa basement ako. But I think patapos na yung 14 days mo. Hindi pa? 1 week pa. 1 week pa. Guys, hindi po siya self-quarantine talaga kasi galing siya sa Barsa. But he's okay. He will be okay. So RD, so tell us about a little bit of the topic that you're going to share with us. So yeah, George, thanks for inviting. It's a pleasure and honor to be here. And siguro umpisa ko sa isang kwento. Okay. Kung paano si Jesus naging CEO ng buhay ko. Sige, I'll give you ako isang entrepreneur. All right, so, I'll give you the floor now. Okay, ladies and gentlemen, Mr. RD. Sige, ako na ba? Okay, good. So, yun. Once upon a time, 25 years ago, when I was just 5 years old. Biro lang. 54 na ako. I just turned 54 last April 8. Pero during that time, George, mga kaibigan na nanonood, when I was 25, 26 years old, ambition ko noon, I wanted to be the Playboy publisher of the Philippines. I wanted to be the CEO
Playboy Philippines. Yun yung ambition ko. That was in my heart. Secret yun. I actually even went to the States to a publishing conference, and the trend then was franchising, franchise sales. So what was going on in my head, kasi ang pumapasok noon later on was Cosmopolitan, Good Housekeeping, Marie Claire. Sabi ko, ako ang magpapasok ng Playboy Philippines. Nako. So yun ang balak ko. These things happen because many people have all people have a God-sized hole in their heart. And many of us, we try to fill up that hole with pleasure, with things, with ambition, with money. And I wanted to fill it with that kind of ambition. I wanted to be rich. I wanted to be wealthy through publishing pornography. Playboy, pornography yan di ba? And that was my ambition. So, one day, malapit na ako doon. I was actually producing pornographic material for a men's club in Quezon City. And then, nagkataon, I was already producing that. And then, nagkaroon ako ng project. I set up a business in the province, in Cagayan de Oro City. And then, I also, to promote that business, which was a retail business of t-shirts, clothing, my partner and I, we decided to bring in a concert artist, si Gary Valenciano, para ma-promote yung concert na yon. Nako, sabihin ko sa inyo, akala ko magiging surefire hit yun. Akala namin kikita kami ng limpak-limpak na salapi. Pero hindi. It was the most fantastic failure of my life, of my young life then. And all because we got greedy, my partners and I did a lot of shortcuts. And to make a long story short, God just broke me. God just broke me. And He took away my ego. Sabi nga ng mentor ko, ibig sabihin ng ego, EGO, is edging God out of your life and decisions. So after that failure, I went back home to Manila, was faced with a stack of bills and invoices to pay, 7 figures, lost millions of pesos. No fault of Gary V and his crew, but all on me. And I remember just praying when I saw all the bills that I had to pay. Sabi ko, at that time, parang agnostic, I didn't really know who God was. And I just said, God, if you're real, please help me with this heavy burden. And at that right moment, there was a knock on the door, and it was my ex-girlfriend. Kumatok siya sa pintuan at sabi niya, iiwanan muna kita. Ako, saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta daw siya ng Bible study. And then she left. Sabi ko, sandali lang, sasama ako sa'yo. So I went with her, and it was a miracle. The Bible became alive to me. The one who presented the Bible study, hindi ko akalain, was a CEO. I remember his name is Alex Castillo, the CEO then of Del Monte, Philippines. And maybe because of his position and influence, I was really listening to him. But when he told us to open the Bible, there's so many truths and answers to my questions like, ako nun, tatakas ko yung mga pinag-uutangan ko, pero pagbukas ko ng Bible, nakalagay doon, let no debt remain outstanding except the debt to love one another. Naku, tinatamaan talaga ako. Make a long story short, what I heard from the CEO of Del Monte, he just told us and shared with us this truth, that God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ, so that whoever will believe in Him will not perish but have eternal life. And he shared also this verse in Romans that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, hindi ko Lord siya at that time, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. I needed saving. I needed saving from my selfish self. I needed saving from my greediness, from my sin. And so I called upon the Lord that time. And I said, Lord, Jesus, I'm tired of being the CEO of my life. I'm tired of being the boss of my life. You be my CEO. I need you. And that was it. The next day, alam mo, George, hindi na ako makamura.
hindi na ako sinungaling. You know, God just transformed my heart and knew that Jesus was now the CEO of my life. Yun. So after that, I went into business. I started doing business by the book. And Jesus says, if you really make him his Lord and Savior, if you really love him, sabi niya, you will obey. Sabi niya, if you love me, you will obey my commandments. So if we love Jesus, we need to obey his commandments. If we make Jesus our CEO, we need to obey his commandments. And where do we find his commandments? In the Bible. So kailangan magbasa tayo ng Bible. Yun. So if Jesus is to be our CEO, we need to know his commandments. Know his commandments. We need to obey his commandments. If we love him, if he really, CEO stands for me, Jesus, everlasting officer, chief eternal officer. Yun. So that from there on, maraming pa rin trials na nangyari. I like to say that, you know, when you experience a crisis in your life, many times God allows a crisis to happen in your life to bring you closer to where Christ is. So he's where Christ is. Our hearts and open our eyes to this crisis. Maybe it's time. God is allowing this to happen so that many will be brought to where Christ is. Ayan po. So hindi ko lang kung lampas na ako sa 10 minutes, pero ayan, anytime you guys can come in. Yeah, that's true, no. Ganda, RD. Actually, in my case also, I think I just realized that he's there because of the bouncing back, the life after potato corner, potato corner. So I think there was a time I questioned him. Why did you allow me to make a mistake? Maybe some people are saying, mali yan, mali. Yes, in the human side, yes, maling decision to sell my share. But in the spiritual side, I think there is something there. There was something that I have discovered. Okay, my purpose is to help. My purpose is to guide. My purpose is to hold people in their hands. And I think that's what I saw. And then, of course, perseverance. No, perseverance is also nice. I think 99% na naging successful sa mga goals nila. It's because not themselves. It's also God and the perseverance that God gave them. The attitude of perseverance. Diba? So pareho, galing, RD. Actually, kung being practical, pag tumatanda ka nga, nabibilang mo yung kasalanan per day Diba? Per day. Ang sarap nga nito nga sa bahay ka lang because you have less sin when you're in the house, diba? Kasi wala ka naman nakikita, wala ka naman nakakausap. So, siguro, the purpose is to cleanse the earth, to cleanse the soul, and to reflect. Yeah. That's why medyo maganda nga kaya diba, there's clarity already. Galing RD. So RD, natuwa naman ako kasi narinig ko Alex Castillo. Naging bata ulit ako. He was my client when I was still working for the ad agency, Del Monte. Small. Naging ninong ko siya si Alex after that. Ang galing. Yan ang nag-approve kay Anthony Pangilinan sa commercial. Alam niyo ba, pinasayaw ni Alex Castillo si Anthony Pangilinan. Del Monte Island Blends. So I was working with McCann at that time. I was working with McCann. Agency ka ba dati? Nag-agency ako. So, with all the things happening, RD, with all the things are happening, how can a entrepreneur really focus on seeking his creator? Okay, that's what. How can all of us focus, especially now? I think rather than worrying about the future, rather than worrying about the fear, maybe this is an opportunity that you can share to us, all my fellow entrepreneurs, how to focus and learn how to recognize Jesus in our hearts.
Mm. Okay. Oh, kasi Good question. there was a time may sinabihan na may isa kong partner, eh. Sabi niya, "Oh, bakit Jesus ka ng Jesus? Lahat na lang sinasabi mo, Jesus, Jesus." Sabi ko, di ba dapat yun lang naman talaga, wala naman tayong ibang kailangan direksyon kung hindi siya. Yeah. So, So, originally kasi when I was invited to this forum, sabi ni Rafi sa akin, the topic would be about Christian stewardship of business. And then naging Jesus CEO of our lives. Pero yung mindset, and I think it's appropriate now to mention, kasi if you want to focus on the Lord, on Jesus in the midst of everything in our business, kailangan meron tayong mindset ng steward. Okay? So, steward, meaning our business is not owned by us. Our business is really owned by the Lord. So, tayo lang, steward na tayo kasi one day we will all die. One day, nothing is forever, the business will go away, and one day we will have to report to our master and give an account of how we manage what was entrusted to us. So yung mga negosyo natin, ano lang yan, hindi tayo may-ari. Kung ang mindset natin, kung hindi ako may-ari, pinagkatiwala lang ako. I'm just a steward. So mawawala yung anxiety. Yeah? Paano yun? Kasi, okay, Lord, you tell me how you want me to run this business and I will follow you. So kung sumunod ka doon, you tell me you can, you let go of all anxiety. Sabi niya in His Word, sabi niya, do not worry about anything, but in everything with prayer and supplication, we present our request to God, and the peace of God that surpasses all understanding our hearts and our minds, Christ Jesus. We have the mindset of a steward. Oh, sige Lord, ikaw nang bahala sa negosyo ko. I'll just follow you. And then you just trust that He will take care of our business. We don't have to worry about anything. So if He decides to close our business because maybe there's something better, okay lang. Hindi tayo anxious. If He decides to prosper our business, it's okay. Basta we do our best, we be excellent, and we give our all, we give our everything as if we're working for the Lord. So we work as if we're working for the Lord. Actually, maganda attitude nga talaga yun, no? Kasi that's true also. I think that was in one of the, you have to guide me, in one of the Bible chapter, it says you have to take care of this because it's not yours. Okay? Yung isa nga doon, di ba, tinago niya lang yung talent niya, di ba? So that's also, so this is not ours. This is not ours. But I think it's unprecedented that we have to carry our own crosses. Di ba? We have our own crosses. I think God and Jesus gave us our own process. We just have to learn how to embrace it. Embrace it. Be happy that, you know. Anyway, as we carry our own crosses naman, we journey with Him. We journey with Him. This one. This is what's happening now. It's a cross. It's a cross. It's a cross that all entrepreneurs are carrying now. Okay. Ang kaganda na nga lang dito. There's hope, George, kasi tomorrow, Easter na. Oh yes, so that's of course there's going to carry our process, but there's going to be hope at the end. Oh, ang kagandahan nga lang sabi kahapon I was in the retreat of Boss Sanchez. They said that maganda naman you carry your cross with a lot of people, di ba? Pantay-pantay. Bayanihan carry the cross. Oh, bayanihan, no? So when the day comes, the true Easter, marami kayo magse-celebrate, which is good, which is very, very good. Actually, nakakatawa nga because tama yung sinabi mo, we don't control anything in this earth. And He controls everything. Yesterday I was trying to create a lyrics. Sabi ko lang, pardon me, eto lang, konti pa lang eh. Sabi ko, sa isang idlip, nawala lahat. Isang idlip. Nawala lahat. Sa isang pikit, lumabas lahat na nakakatakot. Sa paggising natin, nawala ang lahat ng kontrol. Diba?
That's what's happening to us. But of course, we have to believe and trust God. Okay. Mm. Perseverance nga perseverance. Ay, nako, RD. So, how's the how's your family? How's the wifey? Okay na naman si Miriam and my two boys, Joshua and Elijah in the household. So, medyo nagiging kagabi nga, kahit naka-quarantine ako, nag-date pa rin kami. Social distancing date. So, nasa isang mesa ako. Wow. Bila. 10 feet away. Galing. Galing naman, galing. Well, maganda rin naman dahil very close ngayon ng mga Filipino families, no? Anyway, so ganito, sama na natin 'tong isang guest natin, no? Etong guest natin to, isa to sa mga kaibigan ko. Celebrity po to sa Channel 7. Magaling rin po tong speaker. Okay? Endorser rin po to, endorser po to ng mga produkto like Shuk to Go, WL Foods, marami siyang ini-endorso. Mahal rin po to, mahal sumingil. Pero pag tayo kumuha, always ready. He's also a spiritual leader. Dati tong seminarista to dati. And at the same time, best author rin siya, no? Best author rin siya ng mga libro, no? Siya yung isang mabait na kaibigan. Kasama rin natin ito sa Go Negosyo. Can I call in Mr. Michael Lobrin? Michael? Oo. Si Michael. Michael, magandang umaga. Ang kaibigan kong Santo Niño. Hello, anak ko, George, Winnie, and RD Roberto. RD, nakakakaba siya, di ba, mag-introduction. Kasi parang kung ano-ano sasabihin niya, buti na lang at libre ito. Pag libre, medyo may bawi yun sa dulo. Maganda ang ending niyan, ha? But of course, my good friend, George, the president of Association of Filipino Franchises Incorporated, ha? At wag ka mag-alala, hanggang dun lang ako. Hanggang Okay, doon lang thank you. ako. Mukhang kinakabahan ka. At syempre sa ating pong mga nanonood po na naka-follow po sa AFI Facebook page, magandang umaga po. Alam nyo, nakaka-bless RD yung mga pagbabagi. Hindi ko akalain na ikaw palang nagpakalat ng pornography dito sa Pilipinas. But you know, it's we are so blessed, my good friend RD, we are so blessed by your humble admission of how you made Jesus Christ as CEO of your life. Alam mo, na nagkikwento George kanina si RD at saka ikaw, I cannot help but in my own way, yung nga lang ang pangit kasi nagsasalita ako mag-isa kanina, wala akong kausap, no? Dahil hindi nyo pa ako pinapapasok, nakamute pa ang aking mic, habang nagkakamot ako ng tenga, sabi ko, naku, pare-pareho pala kami ng kwento nito. At sa palagay ko, tayong lahat na nagnenegosyo ay may kanya-kanyang kwento ng pagkadapa at pagbangon. No? At ito lang po yung dadagdag ko. May mga times, tinatanong ko rin ng Panginoon. At buti na lang hindi siya sumasagot agad. Ano? Kasi kung sumagot ang Diyos, nakakatakot yan, Ate. No? Imagine mo, no, nagsalita ka, nagdadasal ka, biglang may liwanag, huwag kang susunod doon. Pabalik na sa Panginoon yun. Minsan tinatanong ko ang Diyos, pero napansin ko, ito yung mga pagkakataon na nagdurusa tayo, sa mga circumstances na nandoon tayo. At alam niyo, napansin ko sa ating mga negosyante, yung sitwasyon, dalawa lang ang pinanggagalingan yan eh. It's either napunta ka doon by providence of God or inilagay mo yung sarili mo doon. Ikaw ang naglagay sa sarili mo kaya ka napasok ka sa alanganin, nagkandabaon-baon ka sa utang, nagkaroon ka ng problema sa mga mali mong desisyon. But in those circumstances, laging nandoon ang Panginoon. May time na alala ko po, makwento ko lang po ng mga mabilis, mga 2 days po. No? Naalala ko po nung ako ay nandoon sa sitwasyon na gano'n, na nahihirapan ako, parang malulugmok ako sa problema, and then may nakausap akong kaibigang pari. Sabi niya sa akin, Michael, do you love God? Kasi di ba pag may problema tayo, George, RD, ang dami natin tanong. Di ba mga kaibigan, pag may problema tayo, puro tanong tayo sa Diyos, Lord,
Ba't mo naman hinayaan ako mapunta rito? Pwede ko namang i-volunteer yung isang ka-member ko, siya na lang muna mamblema dahil mas matibay ang pananampalataya nun. Bakit ako naman ang inilagay mo? And my friend priest told me, I think, Michael, you are asking the wrong questions. Like, what do you mean? Sabi niya, I think the question is this. Do you love God? Sabi ko, of course, I love God. No? Sabi niya, no, I mean, honestly, do you love God? Sabi, of course. God knows my heart. Kahit ganito lang tayo, na makasalanang gaya ni George Winnicke. Nahiya nga ako, George, nung bisita natin si Arding. Parang hindi siya bagay na kasama natin makipagkwentuhan. It's either tayo ang madala niya sa Panginoon o siya mahatak natin sa kalaban. Mahirap, Arding, mahirap barkada to si George Winnicke, maniwala ka. Lahat ng hipon na sumama sa kanya, nasa Panginoon naman. Ang mga hipon ng Tokyo Tempura ay banal na hipon. Ha? Yan lang ang hipon na pag nakain nyo, hindi na kayo magmumura. Hindi na kayo magsisinungaling. But you know, tama yung sinabi ganito. Oh. Sabi ng kaibigan kong pare, do you love God? Of course. And then sabi niya, remember what he said in the letter to the Romans. Sabi niya, all good things work for the good of those who love the Lord. Siyempre, nung una hindi ako nag-react, RD, kasi hindi ko naintindihan. Parang nakalutang ang isip ko. Inulit niya. Sabi niya, siguro tatanga-tanga tong kausap ko at dahil problemado. Sabi niya sa akin, Michael, uulitin ko, all good things work for the good of those who love the Lord. So sabi niya, kung mahal mo ang Diyos, huwag ka mag-alala. Everything will work for your good. Ngayon, kaya ka nakakadanas niyan, the Lord is purifying you. The Lord is telling you, tama ka, RD, let the Lord be the one to control our life. Kasi minsan tayo, may Diyos sa nguso, pero wala sa puso. No, sinasabi natin, ngayon, Holy Week, lahat ng tao mababait, including George Winnicke, pati si Arman Benko at si Dean Pax Lapid at ang barkadahan ng mga angelpreneurs, lahat tayo mababait. Ang joke ko nga, ang mga tao, ang mga Kristiyano, RD, mabait pag may season. Pag Lenten season. Bakit? Kasi para tayong prutas, seasonal. Di ba? Tumatamis tayo. Bumabait tayo pag may panahon. Pero when Jesus is the CEO of our life, He is the timeless boss. At alam mo, RD, nakaka-bless yung kwento mo kanina kasi totoo minsan, no, kailangan may krisis para lumuhod tayo at sabihin sa Lord na, Lord, ikaw na bahala. Nung nakita mo na yung mga bayarin mo, nung nakita mo na yung mga obligasyon mo, wala ka ng ibang tatakbuhan kundi Diyos. Kaya nga alam nyo, pag tiningnan nyo, laging panalo ang Diyos. Huwag na natin niya pagtalunan. He always win. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, ngayon, sige, sariling gawa mo yan, pero I tell you, your energy will be exhausted. Kaya alam nyo nga po, nakakatuwa na nag-uusap-usap po tayo ngayon na tayo ay nagninilay pa rin po sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon. Pero tama, RD, ang sinabi mo. We have to understand that Jesus' life did not end on the cross. It ended on an empty tomb. Babangon siyang muli. Siya ay mabubuhay na muli. Kaya sa ating mga negosyante, I'm sure nakapasok na po kayo sa mga mahal na araw. Nung hindi nyo na mabayaran ang rent nyo, nung hindi nyo na mabayaran at mapasweldo ang mga tao nyo, pumasok kayo sa Kalbaryo. At pasensya na kayo, naputol ako, may pumasok na tawag. Sinabi na huwag tumawag, tawag ng tawag tong mga tao. Ayan, may tumatawag ang kulit. Nawala tuloy ako sa ere. Mamaya na po kayo tumawag. No? May mga tumatawag ngayon, RD, George. Mga tao talaga, kukulit. Kung kailan nasa live ka, may tumatawag. Kahapon may tumatawag, nagla-live ako. Sabi ko, ba't pakitag ng tawag? Magpapabati kami. Ano ba naman yan? Hindi naman ito radyo. Bayaan nyo muna kami mag-usap. Okay lang. Nawala tuloy ang tunog, no? Pero diba, RD, George, mga kaibigan, tayong lahat ngayon ay nakapasok sa Semana Santa. Pero isa lang ang totoo, kung si Kristo ang boss ng buhay natin, pati ng negosyo natin, siya ang bahala. Diba? Nakalagay sa banal na kasulatan yan, RD, George, at mga kaibigan, ilang beses sinabi ng Panginoon yan, I will always
be with you. May nabasa akong isang biblical exegesis, sabi, sinabi yung I will always be with you in the scriptures. You will find it in the scriptures 366 times Wow. na sinabi yon ng Panginoon. Ilang araw lang ba ang meron tayo? 365 days. Sinobrahan pa niya ng isa. Baka kasi daw makalimutan natin, meron pa pang New Year. Sobra na yan ha. Huwag kang matakot. Kaya sa mga negosyanteng gaya natin, sa gitna ng tayo ay natatakot, sa gitna na tayo ay naguguluhan, sa gitna na parang walang kontrol ang lahat, let the power of Jesus, our CEO, be shown mightily. Hayaan nating ipakita ng Diyos ang kanyang husay, kapangyarihan, at higit sa lahat, pag-ibig sa ating lahat. Amen. 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 Napakaganda. Napakaganda. Well said, my friend. Well said. Wala akong marinig. Sandali lang. Babalik ako. Wala akong marinig. Hello. Ayan. Hello. Well said. Sabi ko, ang ganda. Sandali. Napakaganda. Kukunin ko isang telepono ko. Wala akong marinig. It's just siguro the RD, siguro the focus is how to increase our faith. I think the challenge that we face every day is really increasing our faith. Really focus. Mahirap kasi mag-focus rin eh. Kaya nga, sabi natin, with this happening now, we need to reflect and at the same time, pray harder. Pray harder, di ba? Kasi I remember he promised kasi, Jesus promised. Okay, in Mark 6, praise 21, no? Happy are those who are now hungry. You will be filled. Okay? Happy are those who weep. You will laugh. So parang there's a promise there. Okay, a lot of people are gutom. A lot of people are crying. But the promise is soon you will not be hungry anymore. You will be laughing. So the happiness, it says here, happiness. But I'm just sharing. Medyo proud ako na with this quarantine, natuto ko gumamit ng mga passage. So, yung pala yung narinig ko lang, ano ba yung passage na yan? Ayun pala yung passage. So, that's one, no? Galing. Oh, let's greet our people who are now listening, no? I'd like to say hi to Lay Hoxon of Angeles. Hi, Lay. Welcome to our show. Ano? Wala pa tayong question, guys. Questions. Si Eric Caig, our chairman. Good morning, Chairman Eric. Andyan din siya. Si Mines. Good morning, Mines. Ayan na, bumalik na si Brother Michael. Kaya, pasensya na po kayo sa sobrang, kasi kanina wala, Michael. kasi may tumatawag kanina. Tawag ng tawag. Sinabi na Alam ko, tinawag ko na ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, ano ba naman ito? Wala tuloy ako marinig sa inyo kanina. Oo lang kayo ng oo. Pero yun ang mahirap. Ano kaya iniisip itong dalawang to? Oo lang na oo. Hindi ko naririnig. Pero alam nyo, nakaka-bless po itong usapang ito kasi sa gitna ng mga delubyo na naranasan natin, takot, pangamba, walang kasiguraduhan. Pero pag nandyan si Kristo, lahat yon nagbabago. Lahat nagiging sigurado. Lahat nagkakaroon ng magandang ending. Kaya nga, sana po sa ating pong pag-uusap at nawala si, humina. Ang merong sinasabi sa mga pagkakataon na dinadanas natin sa ating buhay. Bagkus God is in control of all of us. Michael, nawala si RD. Nawala si Michael ulit. So, okay. Hi raw, si Mrs. Nakikinig. Ronod. Okay. First question. May question na ba tayo? Yun, first question. Ako daw ang asawa ni Miriam Kiambao.
Baka kamukha mo lang, RD. Opo, si RD po ang asawa. Kasi George, maraming sigurong pag nakikita ko, tapos nakikita si Miriam, tapos tinitingnan nila ako, tinitingnan si Miriam, sinasabi na, wow, talaga siyang asawa ni Miriam? Sabi, wala talagang imposible sa Diyos. Hindi naman. Sobra ka naman. Hindi. Ako Oo. nga. Pero even yung pag-aasawa ko kay Miriam, it shows that Jesus is in control. He's the CEO. Kasi sabi ko kanina, kung merong isang crisis, for a miracle to happen, there has to be a crisis before that. Di ba? So, in this time of crisis, we can expect a lot of miracles. In my own life, nung my first wife passed away, nagkaroon ako ng crisis. I was in grief, I was depressed, suicidal. But napakabait ng Diyos, napakabait ni Jesus because that crisis led me to where crisis and the Lord led me to Miriam at kaya kami nag-asawa. Because of that crisis, there was another miracle wherein God restored my family life at nagkaroon ako ng bagong asawa. And He over-delivered. With 2% ang binigay sa akin. Galing. Actually, the whole purpose of all of this also is for us to realize that there's always a blessing every day. Before the lockdown, before the COVID-19, we were all busy. We were all in the racing track, meeting dito, meeting doon. But we don't even appreciate small things anymore. I call it the small miracles in life. There's always a small miracles in life that we don't appreciate because of focus tayo sa career natin, focus tayo sa negosyo natin. But now that we're not in control, we appreciate everything. Yung tunog ng ibon sa bintana ko, I don't normally in my whole yan. Never ko pinansin yan. The sunlight, the sun, the wind in my window, I don't look at them. Now I look at them every day. Every day. So again, maybe that's the purpose. That's the purpose. Michelangelo, welcome back. Michelangelo. Oh, thank you po. Pasensya na po kayo na pagka may time din, bayad-bayad din ng internet. Yun po ang lesson, no? Bayad-bayad ng internet. Oh, Ayan. yung boses mo para asa po, malinaw naman po. May echo lang ng konti, parang asa langit ka na. Michael. Pangit ang boses ko. Hindi, medyo may echo. Ganun ba? Ito nga, kinakamusta ka na ng Panginoon, George. Ikaw na daw ang susunod. Hello daw. Hello? Michael. Ayan, hello, okay na? Okay na. Bigyan mo naman kami ng at least 2 minutes of motivation on ano. Ayan, okay na? Oh. Okay na. Okay. Sabi ni Mrs. Winnie, we should also try to see Jesus in everyone. Anong kailangan mo? Go. Increase allowance, okay. Michael, can you enlighten our viewers, our members? Can you give them a sort of spiritual motivation? I'll give you the floor. Okay? RD, iwan muna natin yung floor kay Mr. Michelangelo. Michael, take it away. Michael? Solo ka na, Michael. Sa atin pong mga manonood at atin pong mga miyembro ng AFI, sa gitna po ng lahat ng pandemic na ating dinadanas, sa gitna po ng ating kahirapan, mga pagkakataon na parang hindi natin nauunawaan ang lahat ng bagay, the only thing that we need to do is to surrender. Ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon to let God do His mighty power and to overtake and to overpower whatever we are experiencing right now. Alam niyo po, pag tiningnan niyo po ang COVID-19, ang isang magandang ibinigay sa atin itong pagkakataon is what I call the gift to stop.
binigyan tayo ng COVID-19 ng pagkakataon na mabigyan tayo ng pagkakataong huminto. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong huminto sa mga bagay na naging busy tayo, sa mga bagay na kumuha ng atensyon natin, at maaring mga bagay na nagpalayo sa atin to those things that really matter most. Kaya nga po, sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapakinig at nanonood sa atin ngayon, napaka-timely po ng ating pong pinag-uusapan with our good friend R.D. Roberto and George Winicky the invitation to make Jesus our as CEO of our life. Alam nyo, lahat, isa lang ang sigurado si Michelangelo, na lahat ng ito ay nasa kamay ng ating Panginoon. Siya lang ang may kapangyarihan sa lahat ng ating unos. Siya lang ang may kapangyarihan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Sana wag po natin kakalimutan na maraming pagkakataon sa banal na kasulatan, lalo na nung kasama ng mga apostol ang ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung kwento nung sila ay nasa bangka at napakalakas ng bagyo? Takot na takot ang mga apostol, nag-iiyakan lahat ng mga apostol. Sabi ko nga, hindi lang siguro masyadong naipaliwanag sa Biblia, pero malamang nagsusukahan sila. Ang itsura nila Pedro noon, magkahalo na yung luha at uhog at laway nila sa takot. Ang hinala ko nga po noon nagising ang Panginoong Jesucristo nung natalsikan siya ng mainit na suka. Nasukahan siya dahil yung mga tao, takot na, nagkaroon na sila ng sisik doon. And then nagising ang Panginoon at napatingin siya sa kanila, bakit pa kayo umiiyak? Anong sabi ng mga apostol? Panginoon, napakalakas ng bagyo. Napakalakas po ng unos, mamamatay na tayo. You see? Parang tayo yung mga apostol, nakalimutan natin, sa gitna ng takot natin, nakasama natin ang Panginoon. So anong ginawa ng Panginoon? Nung nakita ng Panginoon ang kanilang takot, nung nakita ng Panginoon ang kanilang pangamba, pinahupa niya kahit ang bagyo. Pinahinto niya, pinastop ng Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, dito po sa ating pong AFI, association po natin, at sa lahat po ng mga nanonood sa ating Facebook Live ngayon, tayo po ay inaanyayahan, hindi lang ng buhay, kundi ng ating pananampalataya, that this is our opportunity. And what is our opportunity? Our opportunity to show our faith in the Lord. Kung meron pong isang dapat na mahusay ang isang negosyanteng gaya natin, ito yung kakayahan nating magtiwala sa Panginoon. Our faith will be the one that will sustain us in this crisis. It is our faith that will enable us to find meaning in this seeming meaningless experience. But when we place ourselves in our trust in the mighty and loving hands of our good Lord Jesus Christ, I promise you this, the storm will pass. The storm will subside. The storm will make us better people. Napakaganda, no? Parang pag-asa talaga. Weather Yes. Bureau, pag-asa. Di ba? Napakaganda. Yes. The storm will end. Sabi ko nga, walang bagyong tumatagal sa isang lugar. Lahat ng Yes. bagyo gumagalaw. Depende lang sa damage ng bagyo. But every time there's a damage, makakaayos naman tayo, di ba? Yung buhay natin pag dumaan ang bagyo, literally, tumatayo tayo kagad. I think this is one bagyo na lahat tayo tatayo lahat. Okay? Amen to that. Ay, nako. Amen to that. So, last word, RD? May last word ba tayo? Seven last message to our... 7 last word. Meron ba tayong message na pampalakas ng loob sa ating mga entrepreneurs? Because it's going to be tough, but Jesus will be with us. Amen. Yeah, sabi nga ni Brother Michael to trust in the Lord. And on dito sa bahay, what I've started, sabi ko sa pamilya, sa anak ko, si Joshua especially, sabi ko, every month, every week, magme-memorize tayo ng Bible verse. And bahay, ginawa ni namin yun. But one of the verses that I've asked him to memorize is from Isaiah chapter 40, verse 31. Memorize ko rin yun. Sabi doon, but those who trust in the Lord will renew their strength.
Yan, they will renew their strength. If you trust in the Lord, you will renew your strength. They will fly high like wings on eagles. They will soar high like wings on eagles. They will run and not grow weary. Hindi kayo mapapagod. And they will walk and not faint. Yeah. So if we just trust in the Lord with all our heart, the Lord promises that He will renew our strength. Baka pagod na tayo sa crisis, pagod na tayo sa bad news, but if we just trust in the Lord with all our heart, yun, He will renew our strength. So George, in ending, it's okay, I want to pray for those who are listening to us right now. So I close with a prayer for them. Let's pray. So, all of you who are listening, pagod na kayo. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. His yoke is easy and His burden is light. So kung pagod na kayo, if you want to surrender because you've always been in control, now you want to let go of control, you want to surrender your lives and make Jesus your CEO, you just say this prayer with me, with us, okay? So lahat na nakikinig, just say this prayer. And just say, Lord Jesus, I am tired of being in control of my life. I'm tired of being the boss, the CEO of my life. I thank you for your finished work on the cross. You died for all my sins. You have saved me. And now I call on you. I confess that you are my Lord. You are my CEO. And I believe in my heart that God raised you from the dead. So Lord, please save me. You are the CEO of my life. Thank you for giving me that assurance of salvation. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you so much, RD. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for that. Okay. Actually, may naisip pa ako habang nagdadasal. Galing, papasok. Actually, what we're experiencing now are only gaps in our businesses. But the gaps can be our stepping stones to God, stepping stones to success. Di ba? So, isa rin yun. So, Michelangelo, pwede ba? May last word tayo para sa'yo. Michael? Nawala si Michael ulit. Nawala. So, RD, thank you so much, no? Thank you so much. Ayan, bumalik na si Michael. Michael, last words for our viewers. Wala na po. Yun na po. Napakaganda po ng panalangin na ibinigay sa atin ng ating kaibigan si RD Roberto. At mga kaibigan, tayo po ay magpahinga sa katotohanang ang Diyos ay nasa piling natin, kasama natin siya, hindi niya tayo pababayaan. At sa palagay ko, sapat na yon so that we can bounce back. Sapat na yon so that we can plan better. Sapat na yon para we can execute. And it is our faith that would give us all empowerment, all this inspiration. At gaya nga ng sinabi ng ating kaibigan si RD, hindi natapos ang buhay ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Siya'y muling mabubuhay. At dito natin kukunin ang ating sigla, ang ating inspirasyon, ang ating pag-asa. Bakit? Sabi nga ni Cardinal Tagle, we are Easter people. At ingat po kayo in lahat ng Panginoon. Ang galing, Michael. Thank you so much. Actually, before we close, sabi ko nga, sana we all pass this test. Suffering is the test of our maidagdag ko lang RD and George, this is the time na kailangan magtulungan tayo. Bukod sa alam mo maganda, no, pag ang Panginoon, si Kristo ang iyong Panginoon, padadalang kanya ng mga taong tutulong sa iyo. May mga makakasama ka sa paglalakbay. Kaya nga tumawag siya ng 12 apostol. At sa palagay ko, si Jesus Christ talaga ang pinakamagaling na marketer. Imagine mo, 12 lang ang marketing team niya o sikat na sikat siya sa buong mundo. Diba? Kaya nga ako sa ating mga munting pamamaraan, tulungan natin ang ating mga sarili. Like ako, George, pag dumating ang panahon na makabalik ako sa mga TV shows ko, at ito pangako ko RD sa inyo at sa mga members ng AFI, para matulungan natin yung mga brands na member ng AFI, willing akong magbigay ng free endorsement commercials ng lahat ng members ng AFI sa TV show natin hanggang makabango ng lahat. Magtulungan po tayo. Amen.
Kailan po yan? Kailan po? Kailan? Gagawin natin yan. Thank you Basta for that, Michael. Pag nagsimula na tayo natapos na sa quarantine at kailangan bumalik ang mga negosyo, willing akong ipakita ang mga logos ng libre, i-endorso ang mga members ng AFI, libre, wala silang babayaran na media values hanggang makabangon ang lahat. Tayo po'y magtutulungan. Gagawin natin yan sa TV shows ni Michelangelo, pati sa mga online shows, matulungan lang makabawi ang lahat. Sapagkat naniniwala ako na meron tayong pananagutan, RD, George, sa isa't isa. Okay po? Amen. Salamat, Mike. I'll call you on that. Ganda, napakaganda. Oo. Michael, marami. Guys, thank you so much. Thank you so much for this day. It's not Black Saturday to all the members. This is a good Saturday. Thank you for being with us. Thank you for being with us today. So, I guess that's another podcast for today. Next week regular na po ang podcast natin. This will be regular podcast already. We'll have Tuesday, Thursday, and a Friday. Before we go, gusto lang ako pakita sa inyo, yung member natin from Taytay Rizal has prepared a video, no? I'd like to share this video to our members and viewers. Jester, are you ready with the video? Jester? Ayun. Panoodin po natin tong video or itong pin-prepare nila. COVID-19. Nabalot sa kadiliman, wala ng pag-asa. laging tanong sa iyong isipan, Kailan matatagpuan ang liwanag? hindi ka nag-iisa, meron man tayong distansya. Ako ay laging kasama. Malawak ang iyong kamay, wala sa ating maghihiwalay. Sabay nating mahalapin ang bawat hamon ng buhay. Di malawak ang iyong kamay, wala sa ating maghihiwalay. Sa tulong ng Diyos na siyang lumikha, bago muli ang bansa. Sisilayan din ang bukas. Oh, di kailangang mangamba. Mga pusong nagsama-sama. Kailan may di mawawalan ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa, mayroon man sa ating distansya. Ako ay laging kasama. Di malawak ang iyong kamay, wala sa ating maghihiwalay. Sabay nating haharapin ang bawat hamon ng buhay. Di malawak ang iyong kamay, wala sa ating maghihiwalay. Sa tulong ng Diyos na siyang lumikha, babago muli ang bansa. Di mo kasama, alam ko may pag-asa, lahat magagawa. Sa tulong ng paniniwala sa ating Ama, huwag mag-alala. Matatapos din ang mga sakuna, huwag na kumaba. Ang puso na magkaisa, lahat ay di naman magkaiba. At lahat ng bagay dito ay mayroong hangganan. Layo-layo man tayo, magkapag-bisigan ang kailangan. Dahil kahit gaano pa kadiliman langit, magliliwanag di mo mapagsakit ng kinabukasan. Yeah! Masisilayan din ng bukas. Di kailangan mangamba.
mga pusong nagsama-sama. Kailan may mawawalan ng pag-asa. Hinawak ng iyong kamay, wala sa ating maghiwalay. Sabay nating haharapin ang bawat hamon ng buhay. Hinawak ng iyong kamay, wala sa ating maghiwalay. Sa tulong ng Diyos na siyang lumikha, babangon muli ang bansa. Di man hawak ang iyong kamay, sa ating maghiwalay. Sa mga doctors, nurses, staff, lab technicians, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong serbisyo at pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng bansa. Hindi namin malilimutan ang dedikasyon at tapang na pinakita nyo para malabanan lang ang krisis na ito. Mabuhay po kayo mga medical frontliners. Palagi po namin kayo isasama sa aming panalangin. God bless you po. Thank you, frontliners! Thank you sa lahat ng mga frontliners. Saludo. Sa lahat ng frontliners ngayong COVID-19, respeto at saludo. Magandang araw po, ako po si Franco Rodriguez. Gusto ko lang pong pasalamatan yung mga frontliners na lumalaban sa coronavirus dito sa ating bansa. And yun, mag-ingat kayo lagi kahit binabatay niyo po kami. Maraming salamat po. Galing po sa aming puso. Mahal po namin kayo. Ng frontliners, maraming salamat sa inyo. Saludo! Thank you, frontliners! God bless you! To our heroes, sa ating mga doctors, nurses, and all the frontliners, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong serbisyo sa ating bansa. We are praying for your protection and bigyan po kayo ng maraming strength para sabay-sabay natin malagpasan ang pandemic na ito. Thank you. Para po sa lahat ng ating health workers and frontliners, ako po si Jenny Miller na sumasaludo po sa inyong lahat. Alam ko pong hindi biro ang panganib na sinusuong ng inyong sariling mga buhay para lang maalagaan ang ating mga kababayang affected ng coronavirus. Isa po kayong mga buhay na bayani para sa amin. Ako po ay patuloy na nagdarasal para sa inyo at taus-pusong nagpapasalamat sa inyong kagitingan. Mabuhay kayong lahat. God bless you. Thank you, frontliners! Thank you, frontliners! God bless you! Sa ating mga kababayan na mga frontliners, mga doctors and nurses, lab technicians, Government employees, mga barangay officials. garbage collectors, delivery services, Yes, Lala Move and Grab. sa lahat ng mga volunteers. Lahat po kayong mga magigiting na mga bayani. Hindi ho biro ang nangyayari sa bansa natin at sa buong mundo ngayon. Kaya salamat sa sakripisyo nyo at sa malasakit ninyo. Saludo po sa inyo. God bless you all. Di man hawak ang iyong kamay, wala sa ating maghihiwalay. Babangon muli ang bansa. Beautiful. Maraming salamat sa Taytay contingency natin, nasa Kataytay members natin. Angel, good work, good work. Before we end, I'd like to thank our partners, Go Negosyo. Maraming salamat po. My Globe Business, okay? And saka sa Ulern. Ulern, thank you so much. The Alliance partners that we have, maraming salamat din po. Lipreneur, Philippine Marketing Association, of course, DTI, Security Bank, okay, Taters, Congressman Alan Reyes ng Quezon City, maraming salamat po. Okay, Mobcard, V-Cargo, Sea Oil, JCI Manila,
JCI Alabang and JCI Makati. Okay, Lipreneur, Dean Pax Lapid. Okay, maraming salamat po. Guys, kami po mga Angelpreneur po, we have prepared something for you. Before we show this video to you, just like to thank you so much for the support. Let's keep, and gentlemen, let's keep on praying. It's good. Put God in our center. Maraming salamat po. See you again po Tuesday. Maraming salamat. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos na yun. Hindi lang tayo merong Diyos na nagmamahal sa atin. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay pa niya ang biyaya ng isa't isa. Tama, kaibigan, ikaw at ako may pananagutan at doon natin kukunin ang inspirasyon at tapak at